Naranasan mo na ba magplano na mag-ipon pero sa huli parang nauubos pa rin ang pera mo kahit anong tipid ang gawin mo? Madalas itong nangyayari sa atin dahil na rin nasa mindset natin ang ugat ng problema. Pero alam mo ba na pwede nating ibahin ang ating pananaw sa pera para mas mapadali ang pag-iipon? Kaya sa video na ito, ibabahagi ko ang mga psychological tricks na makakatulong sa iyo para i-reprogram ang mindset mo at makapagtabi ng pera buwan-buwan. Gamit ang mga simpleng techniques na ito, makakatulong ito upang ma-achieve mo ang mga goal sa pag-iipon at unti-unting marating ang financial security na pinapangarap mo. Handa ka na ba? Tara, simulan na natin! Saving trick number 1. Iwasan ng pag-browse sa social media. Napaka-ironic kasi ang mga videos ko ay nakikita mo lang din at napapanood sa social media. Yun nga lang, di minsan natin napapansin, pero ang social media ay nagiging sanhi ng impulsive na paggastos natin. Sa bawat scroll mo sa feed, may mga ads like mga damit, gadgets, pagkain at iba pa na nagiging dahilan kung bakit tayo biglang napapa-add to cart. Di pa kasama dyan yung mga influencer at mga online seller na walang sawa sa pag-promote ng mga products nila. Pero alam mo ba na ang simpleng exposure sa mga ads na ito ay nagbibigay sa atin ng dopamine rush? Ang dopamine ay isang chemical na nagdudulot ng instant na pakiramdam ng kasiyahan. Kaya sa halip na mag-browse ng walang limit, mag-set ng oras kada araw para lamang sa social media. Pwede mo ring i-unfollow ang mga pages na madalas nagpo-post ng mga sale para hindi ka ma-tempt na bumili. Saving trick number 2. Gumamit ng automatic deduction. Ang psychology sa likod ng pag-automate ng savings ay simple lang. Kapag automatic ang pag-iipon mo, mas mababa ang temptation na gastusin ito. Kapag sinet mo ang bank account mo na mag-automatic transfer sa isang savings account o investment account tuwing sweldo, parang inaalis mo na ang isang decision point na pwede mag-lead sa iyo sa paggastos. Kaya hindi na kailangan ng extra willpower para sa pag-iipon at sa halip ay automatic na itong nangyayari. For example, pwede mong iset up ang automatic deduction gamit ang Maya app. Then yung maitatabi mo sa Maya app ay ilalagay mo sa savings para sa mas mataas na interest rates, para mas lumago pa ang pera mo nang hindi mo na kinakailangang pag-isipan pa. Saving trick number 3. Delayed gratification. May psychological principle na tinatawag na delayed gratification na tumutukoy sa kakayahan ng isang tao na i-delay ang kasiyahan ngayon para sa mas malaking reward sa hinaharap. Halimbawa, isipin mo na lang na gusto mong uminom ng milk tea at tanungin mo ang sarili mo kung gagastusin mo pa rin ba ang 200 pesos para sa milk tea, kung alam mo na ang 200 pesos na yon ay pwedeng maging 1,000 pesos sa loob ng ilang taon kapag ininvest mo ito. Tanungin mo muna ang sarili mo palagi bago ka bumili ng isang bagay. Ito bang gagastusin ko ngayon ay makakatulong sa future goals ko? Ang pagkakaroon ng ganitong mindset ay magtuturo sa iyo na maging strategic sa bawat piso na inilalabas mo. Saving trick number 4. Matulog muna bago gumastos ng malaki. Kapag may nakita tayong gustong-gusto nating bilhin, may tinatawag na emotional high na nangyayari, kung saan mataas ang level ng excitement ng ating utak. At nagiging impulsive ang ating mga decisions. Isang effective na psychological trick ay ang pagtulog muna bago magdesisyon na bumili. Lalo na kung mamahaling bagay ito. Kapag natulog ka kasi, nagre-reset ang utak mo at nagbibigay ito ng oras para maproseso kung kailangan mo ba talaga ang bagay na yon. At sa pagising mo, kung hindi mo na ito naiisip, malamang hindi mo ito kailangan. Ito ay isang paraan para mas maging mindful tayo sa ating mga desisyon at iwasan ang buyer's remorse. Pwede ka rin maglaan ng cooling off period na 1 araw o 2 araw bago ka bumili ng isang item na gusto mo. Sa ganitong paraan, nabibigyan mo ang sarili mo ng oras para pag-isipan kung talagang kailangan mo ba ito o bahagi lang ng impulsive na kagustuhan mo. Ito ay isang simple ngunit epektibong teknik upang kontrolin ang spending habits mo. Saving trick number 5. Gumamit ng cash imbis na card. Alam mo ba na kapag cash ang ginamit mo sa pagbabayad, mas nararamdaman mo ang pain of payment kumpara sa paggamit ng card. Ito ay dahil sa physical act ng pagbabayad gamit ang pera. Kapag nakikita mo na babawasan ang laman ng wallet mo, nagiging aware ka sa bawat piso na nawawala. Kaya mas nagiging conscious ka sa iyong mga paggastos. Subukan mong gumamit ng cash sa mga gastusin mo tulad sa mga groceries o pagkain sa labas at makikita mo na mas mapapaisip ka bago ka bumili ng isang bagay. Saving trick number 6. I-convert ang presyo sa bilang ng oras ng trabaho. May psychological impact ang pag-reframe ng presyo ng isang bagay sa kung gaano karaming oras ng trabaho ang kailangan mo para mabili ito.
Halimbawa, kung kumikita ka ng 50 pesos per hour at may gusto kang bilhing sapatos na nagkakahalaga ng 1,000 pesos, isipin mo, sulit ba magtrabaho ako ng 20 hours para lang sa bagay na ito? Sa ganitong paraan, mas nagiging conscious tayo sa halaga ng oras at effort na binibigay natin kumpara sa material na bagay. Ang simpleng mindset na ito ay pwedeng magbukas sa isip mo sa mas makatotohanan ng pagpapahalaga sa mga binibili mo. Saving trick number 7. Maghanap ng additional income sources. Kung gusto mo talagang seryosohing makaipon, isang mahalagang psychological shift ay ang pagkakaroon ng abundance mindset. Sa halip na mag-focus ka sa isang source of income lamang, subukan mo mag-explore ng iba't ibang ways para kumita, tulad ng freelancing, online gigs, o kahit part-time jobs. Kapag mas marami kang options at income streams, mas nababawasan ng anxiety mo sa kakulangan ng pera at mas nagiging madali sa'yo para makapag-ipon. Tandaan na ang pagkakaroon ng multiple income streams ay hindi lang tungkol sa pera. Ito rin ay nagbibigay ng sense of security na hindi ka madaling maapektuhan ng financial stress. Tip number 8. Mag-set ng specific financial goals. Napaka-importante ng goal setting sa ating subconscious mind. Kapag may malinaw tayong financial goal, halimbawa, gusto mo makaipon ng 100,000 pesos sa loob ng isang taon, ang utak mo ay automatic na maghahanap ng mga paraan para maabot ito. Mas madali sa iyo ang pag-iipon kapag may nakikita kang target, kaya siguraduhin na malinaw at measurable ang iyong financial goals para motivated ka palagi. Saving trick number 9, i-visualize mo ang future self mo. Isa sa mga pinaka-powerful na psychological tools ay ang visualization. Subukan mong maglaan ng ilang minuto bawat araw para i-visualize ang iyong future self na financially stable at walang stress sa pera. Isipin mo kung ano ang pakiramdam ng walang utang, may malaking ipon at may kakayahang mag-travel o bumili ng mga bagay na gusto mo nang walang guilt. Kapag ginagawa mo ito, mas nagiging motivated ang iyong subconscious mind na mag-focus sa mga actions na makakatulong sa iyo para makamit ito, tulad na lang sa pag-iwas ng mga unnecessary na gastos at consistent na pag-iipon. Saving trick number 10. Gawin ang no-spend challenge. Minsan, kailangan nating hamunin ang ating sarili para mas maging motivated. Subukan mong gumawa ng no-spend challenge sa loob ng isang linggo o sa loob ng isang buwan. Sa challenge na ito, bawal kang gumastos sa mga bagay na hindi essential tulad ng milk tea, bagong damit o pagkain sa labas. Kapag nakatapos ka ng challenge na ito, malaki ang magiging savings mo at higit sa lahat, matututo kang mag-adjust ng lifestyle na hindi dependent sa impulsive spending. Pwede mo rin itong gawin na regular activity para mas mapadali ang pag-iipon mo. Saving trick number 11. Gamitin ang out of sight, out of mind principle. Isang psychological concept na pwede mong gamitin sa pag-iipon ay ang out of sight, out of mind principle. Sa prinsipyo na ito, ang ibig sabihin ay kung di mo nakikita, hindi mo ito agad gagastusin. Kaya subukan mo itabi ang iyong savings sa isang passbook account, dan kada sweldo ay maghulog ka ng pera dito. Effective ito kasi di mo kaya ma-access ang ipon mo. Dahil kung gusto mo nga lang mag-update ng passbook mo, ay kadalasang kailangan mo pang pumila ng mahaba sa bangko. Malamang ay tatamarin ka na magpunta ng bangko at mag-withdraw ng pera unless ito ay para sa isang emergency. Saving trick number 12. Reward yourself in small ways. Ang reward system ay isang powerful na psychological trick para mapanatili ang momentum sa pag-iipon. Sa bawat milestone na maaabot mo, tulad ng pag-abot ng iyong target savings sa isang buwan, magbigay ka ng maliit na reward para sa sarili mo. Hindi naman kasi ang ibig sabihin ng pag-iipon ay kailangan mong tanggalin ang lahat ng enjoyment sa buhay. Sa halip, mag-set ka ng guilt-free spending budget kada buwan. Ito ang halagang pwede mong gastusin para sa mga bagay na nakakapagpasaya sa iyo, tulad ng pagkain sa paborito mong restaurant o paminsanang shopping. Kapag alam mo kung hanggang saan ka lang pwedeng gumastos, mas madali para sa iyo ang bumili ng bagay na mas importante. Nagkakaroon ka rin ng balance sa pagitan ng pag-iipon at pag-enjoy na makakatulong sa iyo na maging sustainable ang iyong saving habits. Tandaan na ang pag-iipon ay hindi lamang basta paglalagay ng pera sa alkansya. Ito ay tungkol sa mindset, disiplina at tamang strategies na makakatulong para maabot ang financial freedom na inaasam mo. Tandaan sa bawat piso na iniipon mo ngayon ay isang hakbang papunta sa mas maliwanag na future. Hindi mo kailangan ng malaking sweldo para makaipon. Ang kailangan mo ay tamang approach at mindset. Kaya simulan ngayon ang pag-practice ng mga psychological tips na ito at mararamdaman mo ang pagbabago. Huwag mo rin kalimutang i-celebrate ang bawat maliit na progress dahil makakatulong sa iyo ito para mas maging motivated sa pag-iipon. Ikaw ba,
Ano pa ang mga psychological tricks na ginagawa mo para makaipon ng pera? Type mo naman sa comment section below. At kung mahilig kayo sa mga videos tungkol sa pera, motivation na business, like and share nyo lang ang video na ito at kita-kita po ulit tayo sa mga susunod na video. Kung nagustuhan mo ang video na ito, siguraduhin pindutin ang like button at mag-subscribe sa channel na ito kung hindi mo pa ito nagagawa. Huwag din kalimutang i-activate ang notification bell upang ma-notify ka tuwing may bagong video ako na ina-upload sa channel na ito.